Maraing kinondena ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang marahas at iligal na pagdukot sa kanya ng mga otoridad upang ibigay sa International Criminal Court o ICC sa Netherlands. Dahil dyan nakisa ang mga taga-Iloilo sa Bring Him Home, a Prayer for Tatay Digong. Panawagan nila, hustisya. Alamin natin ang kaganapan sa Sara Iloilo kasama si Sheena Torno live. Magandang gabi, Sheena. Magandang gabi, no? Pasasalamat. Yan ang ipinaabot ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Barangay Apologista, Sara, Iloilo dahil sa mga nagawang programa at proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatulong sa kanilang buhay sa panahon niya. Isa lamang ang kanilang panawagan, ibalik sa Pilipinas ang pinakamamahal na Tatay Digong. Hindi matatawaran ang pagmamahal at suporta ng mga Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang lider na hindi nag-atubiling ipaglaban ang kapakanan ng bayan. Sa gitna man ng kasaganahan noon o sa mga pagsubok na kinakaharap ngayon, nananatiling matibay ang tiwala at paninindigan ng marami para sa kanya, lalo na ng mga taga-Sara Iloilo. Hindi nila malilimutan ang mga programang inilunsad ni Duterte na tunay nagpabago sa kanilang buhay. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang matapang na kampanya kontra ilegal na droga ang pinakamalaking iniwang tatak, isang hakbang na nagbigay sa kanila ng kapayapaan, seguridad at bagong pag-asa. Dahil sa kanyang paninindigan, muli nagkaroon ng katahimikan ang maraming komunidad at ang bawat Pilipino ay nakaramdam ng tunay na proteksyon mula sa gobyerno. Kung wala sa presidente, hindi. Wala mag-ano yung Pilipinas. Iban yung mga kalukuhan. Tinigil niya ang paglapastangan sa lahat ng mga kababaihan, lalo na sa mga nare-rape sa daan kasi ang droga talagang talamak na noon. Ngunit nung si Digong ay naging presidente, nagtahimik ang komunidad dahil sa pagtakip ng lahat ng mga adik. Kaya naman matinding dalamhati at galit ang nararamdaman ngayon ng maraming Pilipino matapos isuko at ipagkanulo ni Pangulong Marcos Jr. si dating Pangulong Duterte sa kamay ng mga dayuhan diretso sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Noong Huwebes, namuo ang tensyon sa Villamor Air Base sa Pasay City kung saan sa pilitang kinuha ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte. Para kay Vice President Sara Duterte, walang ibang tawag dito kundi isang tahasang kidnapping. Dahil dito sumiklab ang galit ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Dahil sa halip na ipagtanggol ang isang lider na naglingkod ng tapat sa bayan, siya pa ngayon ang inuusig at pinaparusahan ng mga dayuhan. Kung sino pa ang nagpatino at nagpatatag sa bansa, siya pa ngayon ang pinagtutulungan. Gano'n naman talaga yung mga ibang tao eh. Pagka wala sila nakita, ang totoo dyan, sabihin nila na paratang sa isang tao na matino. Isa si Tatay Resolpe sa milyong-milyong Pilipinong nadurog ang puso matapos bastusin at babuyin ng administrasyon ang dating Pangulong kanilang nire-respeto at minamahal. Sa kabila ng kanyang edad na halos 80 taong gulang, pinwersa siya ng mga otoridad kahit hindi pa siya nahahatulan ng anumang korte. Sa pilitan siyang isinakay sa eroplano, labag sa kanyang kalooban na para bang isang kriminal imbes na isang dating pinuno ng bansa. Dahil dito hindi napigilan ng maraming taga-suporta ang mapaiyak at mangitngit sa galit habang nasasaktan ang tila hindi makataong pagtrato sa isang leader na minsang nagbigay ng pag-asa at kapanatagan sa bayan. Kaya yung ginagawa nila kay Duterte, hindi naman insakto. Ay butang Manila sa insaktong mga paagi wala. Di kay daw sa ako niya po yung chili daw harassment. Di kay simple malapit naman siya sa puso ta kay ang ginbuhat naman nga kaayuhan sa Pilipinas maayo man. Sakitan man kami eh. Ay maayo man ang ginbuhat sa Pilipinas. Pero hindi, masakitan man kami nga amo na ginimo sa inyo. Napangayo kami ibalik sa Pilipinas. Kasi siyempre taga-Pilipinas yun.
Franco, alam mo ba sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin nandito pa rin yung mga taga-suporta or mga Ilonggo dito sa Barangay Apologista sa Iloilo. Patuloy pa rin silang nakikinig sa mga speakers natin dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na upang marinig nila yung ibang pang mga inilalahad or mga patotoo kung gaano kabuti si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paalala lang or paglilinaw lang sa mga kababayan natin, sila po nandito ngayon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ay voluntaryong pumunta, hindi para sa ayuda, hindi kagaya naman ng AIX o TUPAD. Ito'y bilang suporta sa dating Pangulo sa layunin nating maibalik siya dito sa bansang Pilipinas. At mula dito sa Barangay Apologista, Sara, Iloilo, balik sa iyo, Franco. Maraming salamat, Sheena, sa iyong live report.